Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pangangalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Karamihan sa ating mga senior ay laging pinapayuhan na kumain ng mas maraming prutas. Ngunit ang hindi na ipapaliwanag ng marami ay may ilang partikular na prutas, lalo na kapag lampas na sa edad 60, na maaaring unti-unting sirain ang inyong sirkulasyon, pahinain ang inyong mga binti at pabilisin ang pagkawala ng kalamnan. Hindi lang ito tungkol sa asukal. Ito ay tungkol sa kung paano tumutugon ang inyong tumatandang katawan sa ilang kemikal sa loob ng mga prutas na ito at kung paano nila pinapataas ang blood sugar, sinisipsip ang magnesium at pinipigilan pa ang daloy ng oxygen sa inyong mga kalamnan. Sa artikulong ito, matutuklasan ninyo ang 7 prutas na dapat nang itigil kainin ng mga senior at kung ano ang dapat kainin sa halip upang protektahan ang inyong lakas, tatag at balanse. Saging. Kung hindi kayo gaanong aktibo, ang saging ang simbolo ng malusog na merienda. Makikita ito kahit saan sa mga gym bag, baunan at pang-umagahan at may magandang dahilan. Madali itong balatan, hindi kailangan ihanda at nagbibigay ng mabilis na enerhiya. Pero heto ang hindi sinasabi sa inyo, ang saging ay nakadepende sa sitwasyon. Ibig sabihin, kung ito ba ay makakatulong o makakasama sa inyo, ay nakasalalay ng buo sa inyong pamumuhay. Kung kayo ay pisikal na aktibo, regular na gumagalaw, naglalakad, nagbubuhat, pinagpapawisan, ang saging ay isang mabilis na natutunaw na panggatong na agad magagamit ng inyong katawan. Ngunit kung hindi, kung kayo ay mahigit 60 na at mas nakaupo na lang, ang saging ay maaaring tahimik na nagdudulot ng inyong pagkapagod, taba sa tiyan, insulin resistance at maging ng mga pulikat. Magsimula tayo sa halata. Ang saging ay bomba ng asukal na nagpapanggap. Ang isang katamtamang saging ay mayroong humigit kumulang 14 na gramo ng asukal. At kahit na ito ay natural, kumikilos pa rin ito tulad ng asukal sa daluyan ng dugo. Kapag kumain kayo ng saging, lalo na kung walang laman ang tiyan o walang kasamang protina o taba para pabagalin ito, mabilis na tumataas ang inyong blood sugar. Ang pagtaas na iyon ay nagdudulot ng biglaang pagdami ng insulin, ang hormon na responsable sa pag-alis ng asukal sa dugo at pag-iimbak nito karaniwan bilang taba. Kapag natapos ang biglaang pagdami na iyon, babagsak ang inyong blood sugar at mararamdaman ninyo ito: pagkapagod, pagiging makakalimutin, pagiging iritable, at madalas ang pagnanais ng mas maraming asukal para ibalik ito. Ang pabago-bagong iyon ay maaaring parang pagtanda, ngunit sa totoo lang ito ay hindi matatag na glucose. Ngayon, kung kayo ay aktibo, naglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw, nag-eehersisyo, naghahardin ng husto, ginagamit ng inyong mga kalamnan ang asukal na iyon bilang panggatong. Ang inyong insulin response ay matalas at kaya ng inyong metabolismo ang pagtaas. Ngunit kung ang araw ninyo ay binubuo ng mahabang oras ng pag-upo, kaunting galaw o magaan na gawaing bahay, walang mapupuntahan ang asukal na iyon. Kaya iniimbak ito ng inyong katawan, pangunahin sa inyong tiyan
na siyang pinakadelikadong lugar para mag-ipon ng taba dahil pumapalibot ito sa inyong mga organo. Sa paglipas ng panahon, pinapataas nito ang panganib para sa type 2 diabetes, sakit sa puso at paghina ng pag-iisip. At ang problema ay hindi lang asukal. Ito rin ay ang kawalan ng balanse sa nutrisyon. Ang saging ay sikat sa pagiging mataas sa potassium na tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng puso, nerve function at balanse ng likido. Maganda pakinggan hanggang sa malaman ninyong mababa ito sa magnesium. At mahalaga iyon dahil ang potassium at magnesium ay magkapares. Nagtutulungan sila para suportahan ang muscle function, hydration, at nerve signaling. Kapag mataas ang isa at mababa ang isa, lalo na sa mga matatanda na ubos na ang reserbang magnesium dahil sa stress, gamot, at edad, nagsisimula kayong makaranas ng mga sintomas. Ang pinakakaraniwan, pulikat sa kalamnan, pulikat sa binti sa gabi, pamumulikat ng daliri sa paa, paninigas ng binti. Hindi ito laging nagkataon lang. Madalas ito ay mga senyales na wala sa tamang rasyo ang inyong mga mineral. At ang nakakatawa, maraming senior ang dumodoble pa sa pagkain ng saging para ayusin ang pulikat sa pag-aakalang makakatulong ang mas maraming potassium. Gayong ang kailangan talaga nila ay magnesium. Ang resulta, lalong lumalala ang pulikat. Hindi nalilito ang inyong katawan. Sinusubukan nitong kunin ang inyong atensyon. Kaya ano ang aral? Hindi masama ang saging. Ito ay isang kasangkapan. Ngunit tulad ng anumang kasangkapan, kailangan itong gamitin sa tamang oras para sa tamang trabaho ng tamang tao. Kung kayo ay magha-hike, magbubuhat ng weights, sasayaw, maglalaro ng tennis, o gagawa ng mabigat na trabaho, may katuturan ang saging. Handa ang inyong katawan na sipsipin at gamitin ang mabilis na enerhiyang iyon. Ngunit kung nakaupo lang kayo sa sopa at nanonood ng TV, kumakain ng saging dahil malusog, ito pinapataas ninyo lang ang inyong blood sugar nang walang dahilan at magbabayad ang inyong katawan. Kung mahilig kayo sa saging at gusto ninyo itong isama, ayos lang, pero i-upgrade ninyo kung paano ito kainin. Huwag itong kainin ng mag-isa. Isabay ito sa protina at malusog na taba. Subukan ang kalahating saging na may almond butter at cinnamon. Idagdag ito sa smoothie na may greens, chia seeds at collagen protein. O kainin ito pagkatapos gumalaw, hindi bilang isang basta-bastang merienda, at limitahan ang dalas. Ang araw-araw ay sobra para sa isang sedentary lifestyle. Minsan o 2 beses sa isang linggo, kapag pinaghirapan ng inyong katawan, ang panggatong ay isang mas makatotohanang ritmo. At kung nakakaranas kayo ng pagkapagod pagkatapos mag-almusal, hindi maipaliwanag na pagbigat ng tiyan, pagbagsak ng enerhiya sa kalagitnaan ng umaga o pulikat sa gabi, simulang subaybayan ang inyong pagkain ng saging. Alisin ito sa loob ng 2 linggo at tingnan kung ano ang mangyayari. Palitan ito ng mga prutas na may mababang glycemic index tulad ng berries o berdeng mansanas. Kumain ng mas maraming pagkaing mayaman sa magnesium tulad ng buto ng kalabasa, madahong gulay o dark chocolate. Uminom ng mas maraming mineralized water. Suportahan ang tunay na pangangailangan ng inyong katawan, hindi ang mga cravings nito. Nabubuhay tayo sa isang mundo na mahilig sa madaling sagot, ngunit ang kalusugan ay tungkol sa konteksto.
Hindi masama ang saging, ngunit madalas itong hindi tugma. Habang tumatanda kayo, mas mahalaga ang pagiging eksakto. Bawat kagat ay maaaring sumuporta sa inyong enerhiya o nakawin ito. Bawat pagkain ay maaaring umayon sa inyong metabolismo o barahin ang sistema. At ang tanging paraan para malaman ay ang makinig hindi sa mga uso, kundi sa sarili ninyong katawan. Kaya tanungin ang inyong sarili ng tapat, mas matalas ba, mas magaan, mas malinaw ang pakiramdam ninyo pagkatapos kumain ng saging, o pakiramdam ninyo ay malabo ang isip, pagod at bloated isang oras pagkatapos nagsasalita ang inyong katawan. Laging nagsasalita at minsan nagsisimula ang kalusugan sa pag-question sa mga bagay na inaakala ninyong ligtas. Hindi masama ang saging, ngunit hindi ito para sa lahat araw-araw, lalo na kung hindi kayo gumagalaw. Ubas mukha silang inosente, nakakapresko kasing laki ng isang kagat. Ang isang mangkok ng ubas ay parang isang ligtas at mabuting merienda, isang bagay na kinukuha ninyo sa halip na candy o chichirya. At sa loob ng maraming taon, marahil ay sinabihan kayo na ito ay malusog sa puso, puno ng antioxidants tulad ng resveratrol, mabuti para sa inyong balat at proteksyon pa laban sa sakit. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga hindi gaanong gumagalaw o may mabagal na sirkulasyon, ang ubas ay maaaring tahimik na maging isa sa mga pinakamapanlinlang na sanhi ng pamamaga at metabolic dysfunction sa inyong pang-araw-araw na dieta. Heto kung bakit ang ubas ay halos purong asukal na nagpapanggap. Ang malambot na balat at makatas na loob nito ay puno ng glucose at fructose, dalawang anyo ng asukal na mabilis na pumapasok sa inyong daluyan ng dugo. Ang isang dakok lang mga 15 hanggang 20 ubas ay maaaring maglaman ng higit sa 20 gramo ng asukal, higit pa sa isang maliit na candy bar. At hindi tulad ng candy bar, ang ubas ay walang label na magpapahinto sa inyo. Hindi ito parang luho, parang natural. Ngunit ang natural ay hindi nangangahulugang neutral. At para sa isang katawan ng senior na hindi na gaanong episyente sa pagproseso ng asukal, ang ubas ay maaaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa inaakala ninyo, lalo na kapag kinakain ng walang pag-iingat sa buong araw. Ang problema ay nagsisimula sa glucose spike. Mabilis na pumapasok ang ubas sa inyong daluyan ng dugo at ang resulta ay isang mabilis na pagtaas ng blood sugar. Sa isang mas bata, mas insulin sensitive na katawan, mabilis na naaayos ang pagtaas na ito. Ngunit para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may insulin resistance pre-diabetes o nabawasang pancreatic function, nananatili ang asukal na ito. Lumilikha ito ng pabago-bagong pagtaas at pagbaba. Pinupuno ang inyong sistema ng insulin sa isang sandali, pagkatapos ay sinisipsip ang inyong enerhiya sa susunod. At sa bawat pagkakataong nangyayari ito, nagbabayad ang katawan, tumataas na pamamaga, humihinang mga pader ng kapilary at stress sa vascular system. Dito na ninyo mararamdaman pamamaga sa bukong-bukong, pamumutla sa mga daliri, bigat sa mga binti sa hapon. Hindi lamang ito mga senyales ng mahinang sirkulasyon, ito ay mga senyales ng glycemic overload
Nahihirapan ang inyong katawan na alisin ang asukal sa dugo, panatilihin ang balanse ng likido, at mapanatili ang vascular tone. Maaaring mukhang magaan ang ubas ngunit mabigat ang epekto nito sa metabolismo, lalo na kung mayroon na kayong mga issue tulad ng varicose veins neuropathy, pangingilig sa mga paa at kamay, o restless legs sa gabi. Ang ubas ay maaaring tahimik na nagpapalala sa mismong mga problemang sinusubukan ninyong pag-aanin. At ang kabalintunaan, karamihan sa mga senior ay kumakain ng ubas sa pagitan ng mga pagkain kapag hindi na matatag ang kanilang insulin at mas mabagal ang kanilang panunaw. Hindi lang nito pinapataas ang blood sugar nang hindi inaasahan, kundi pinapahirapan din nito ang atay na kailangang iproseso ang asukal na hindi nasunog para sa enerhiya. At kung hindi kayo gumagalaw, kung nakaupo kayo nagbabasa, nanonood ng TV o nagpapahinga pagkatapos ng tanghalian, walang mapupuntahan ang asukal na iyon. Iniimbak ito. At saan ito karaniwang napupunta? Sa tiyan, atay at daluyan ng dugo. Sa paglipas ng panahon, pinapataas nito ang taba sa tiyan, fatty liver, triglycerides at systemic na pamamaga. Ngayon, naglalaman ba ng antioxidants ang ubas? Oo, partikular ang resveratrol na iniugnay sa mga benepisyo sa cardiovascular. Ngunit heto ang katotohanan, kakailanganin ninyo ng kilo-kilong ubas para makakuha ng therapeutic dose ng resveratrol, at sa puntong iyon, napuno na ninyo ang inyong katawan ng sobrang asukal na ang benepisyo ay natabunan na ng metabolic stress. Kung talagang gusto ninyo ng resveratrol, mas mabuting uminom ng supplement o kunin ito mula sa fermented low-sugar sources tulad ng red wine ng may moderasyon. Hindi nakakapinsala ang ubas dahil kulang ito sa nutrisyon. Nakakapinsala ito dahil binabaha nito ang sistema ng asukal bago pa man magkabisa ang anumang benepisyo. Kaya ano ang alternatibo? Kung gusto ninyo ng prutas, may mas ligtas na mga pagpipilian. Ang berries ay mas mababa sa asukal at mas mataas sa fiber. Ang isang dakok ng raspberries o blueberries ay nagbibigay ng antioxidants, sumusuporta sa mga daluyan ng dugo, at may mas kaunting glycemic impact. Maging ang hiniwang berdeng mansanas na may cinnamon o peras ng may moderasyon ay nagbibigay sa inyo ng tamis ng walang bomba ng asukal. At kung kakain kayo ng prutas, gawin ito kasama ng pagkain, hindi mag-isa. Isama ito sa taba, protina o fiber para pabagalin ang glucose response. Huwag kailanman magmeryenda ng ubas ng mag-isa, lalo na sa hapon o gabi kung kailan pinakamababa ang inyong insulin sensitivity. At ito ang puntong pinakamahalaga. Nagbabago ang inyong katawan sa pagtanda. Ang gumana noong 30s kayo ay maaaring hindi na nagsisilbi sa inyo sa 60s o 70s. Ang inyong kakayahang mag-tolerate ng asukal, mag-regulate ng blood pressure, pamahalaan ang fluid retention, at mag-circulate ng dugo ng mahusay ay bumababa. At hindi iyon kasalanan ninyo, ngunit responsibilidad ninyong umangkop. Maaaring ayos lang ang ubas noong hinahabol ninyo ang mga bata o nag-aasikaso buong araw, ngunit ngayon na mas mababa ang aktibidad at mas mabagal ang paggaling, dapat kayong maging mas mapili, hindi mapanupil, kundi intensyonal. Kaya kung nahihirapan kayo sa pamamaga, pagkapagod, pagkatapos kumain, restless legs, o pangingilig sa inyong mga paa, tanungin ang inyong sarili
ng tapat, gaano kadalas bahagi ng inyong routine ang ubas? Nakakatulong ba sila o isa lamang itong ugali, isang tahimik na luho sa ngalan ng kalusugan? Hindi nagsisinungaling ang katawan. Nagsasalita ito sa pamamagitan ng mga sintomas. At kung nagpapadala ng senyales ang sa inyo oras na para makinig, hindi masama ang ubas, ngunit hindi ito tugma para sa maraming senior. Huwag magpalinlang sa salitang prutas. Magabayan kayo ng kung ano ang inyong nararamdaman, magaan, puno ng enerhiya, matalas, o namamaga, pagod, at malabo ang isip. Ang inyong sirkulasyon, inyong insulin, at inyong enerhiya ay lahat nararapat sa mas mabuti kaysa sa isang prutas na nanlilinlang sa inyong sistema habang nagpapanggap na nagpapalusog. Alamin ang inyong katawan, igalang ang inyong biology, at huwag hayaang magsuot ng malusog na dispras ang asukal. Pakwan ito ang paboritong prutas ng tag-araw, matamis, makatas, nakakapresko. Nagpapaalala ito sa inyo ng mga picnic ng pamilya mahabang hapon at tawanan noong bata pa. Mayroong isang bagay na hindi maikakaila na nostalhic sa paghiwa ng isang malaking piraso ng pakwan sa isang mainit na araw. Ang matingkad na kulay rosas na laman, ang lamig, ang pagiging simple. At sa kultura, nakakuha ang pakwan ng reputasyon bilang isa sa mga malusog na prutas. Tutal karamihan dito ay tubig, ito ay hydrating, ito ay magaan. Ngunit heto ang masakit na katotohanan na ayaw sabihin ng karamihan, ng malakas ang pakwan ay isa sa mga pinakamasamang prutas na maaari ninyong kainin ng regular kung kayo ay mahigit 60 at hindi aktibo. Hindi dahil ito ay hindi natural, kundi dahil hindi na kayang bayaran ng inyong katawan ang kaguluhan sa blood sugar na nililikha nito. Magsimula tayo sa kung ano ang pakwan, mga 92% na tubig at ang natitira karamihan ay asukal. Napakakaunti ng fiber, napakakaunti ng taba, at walang tunay na protina para pabagalin ang panunaw. Ibig sabihin, kapag kinain ninyo ito, lalo na kung walang laman ang tiyan o walang ibang pagkain para balansehin ito, mabilis itong pumapasok sa inyong daluyan ng dugo. Sa siyentipikong termino, meron itong mataas na glycemic index, nasa 72 hanggang 80 depende sa pagkahinog. Mas mataas iyon kaysa sa puting tinapay. At kapag mas matanda na kayo, kung kailan natural na bumababa ang insulin sensitivity, hindi na gaanong tumutugon ang inyong pancreas. Kapag naging mas marupok ang regulasyon ng blood sugar, ang ganoong uri ng pagtaas ay lumilikha ng isang metabolic storm. Biglang tataas ang inyong blood sugar. Mararamdaman ninyo ang isang mabilis na pagdagsa, marahil ay isang maling pakiramdam ng enerhiya. Ngunit sa loob ng 30 hanggang 60 minuto, babagsak ang asukal na iyon na mag-iiwan sa inyong mas mahina kaysa dati. Maaaring manginig ang inyong mga kamay, maaaring bumigat ang inyong mga binti, maaaring maging malabo ang inyong pag-iisip. At kung ang siklong ito ay nauulit araw-araw, merienda sa merienda nagsisimulang masira ang inyong mga daluyan ng dugo, lalo na ang mga kapilari sa inyong mga paa, kamay at utak. Maaaring lasang magaan ang pakwan, ngunit ang epekto nito ay kabaligtaran. Heto ang bihirang pag-usapan, ang mga pagkaing may mataas na glycemic na madalas kainin ay sumisira sa inyong microcirculation. Ito ang network ng maliliit na daluyan
na naghahatid ng oxygen at nutrients sa inyong mga daliri sa paa, mata at utak. Sa paglipas ng panahon, pinapamaga ng pagtaas ng blood sugar ang mga daluyan na ito na ginagawa silang matigas at hindi gumagana ng maayos. Hindi na dumadaloy ng maayos ang dugo, hindi na natatanggap ng mga tissue ang mga sustansiyang kailangan nila at nagsisimula na ninyong maramdaman ang mga unang sintomas, malamig na mga kamay at paa, pamamanhid o pangingilig, restless legs sa gabi, pagkahilo kapag tumatayo o kahit na mas mabagal na paggaling ng sugat sa ibabang bahagi ng binti. Hindi lamang ito mga senyales ng pagtanda. Ito ay mga senyales ng mahinang sirkulasyon. At ang inyong pagpili ng prutas ay maaaring makatulong o makapinsala sa prosesong iyon. Ngayon, idagdag pa ang katotohanan na karamihan sa pakwan ay kinakain ng mag-isa sa kalagitnaan ng hapon pagkatapos ng tanghalian o bilang merienda. Bihira itong isabay sa protina o taba. Ibig sabihin, walang buffer. Dumudulas ito sa inyong sistema na parang likidong asukal. At kung mas malaki ang bahagi, mas malaki ang pinsala. Hindi ninyo kailangang kumain ng isang buong pakwan para maramdaman ito. Ilang hiwa lang sa isang araw ay maaaring bumuo ng isang pattern ng kawalang tatag sa inyong blood sugar at sirkulasyon. At para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga may pre-diabetes, type 2 diabetes o metabolic syndrome, ito ay isang recipe para sa pangmatagalang paghina. Mas malala pa ang nakakapreskong pakiramdam na iyon ay mapanlinlang. Kumakain ang mga tao ng pakwan sa pag-aakalang ito ay hydrating. Ngunit kung walang mga mineral sodium, potassium, magnesium, para hawakan ang tubig na iyon sa inyong mga selula, dumadaan lang ito sa inyo. Maaari itong mag-iwan sa inyong mas dehydrated kaysa dati. Maaari ninyong mapansin na mas madalas kayong umihi tapos ay kakaibang pagod na may tuyong bibig at pagkahilo na hindi tugma sa dami ng tubig na akala ninyo ay ininom ninyo. Muli, hindi laging pagtanda. Madalas ito ay electrolyte imbalance na dulot ng maling diskarte sa hydration. Nagbibigay sa inyo ng tubig ang pakwan, ngunit hindi ang mga elementong kailangan para hawakan ito. Kaya ano ang maaari ninyong gawin? Hindi ninyo kailangang talikuran ang pakwan habang buhay, ngunit kailangan ninyong itigil ang pagkain nito ng walang pag-iingat. Kung kakain kayo nito, ituring itong parang dessert, hindi isang hydration tool. Kumain ng maliit na bahagi pagkatapos ng isang balanseng pagkain, hindi kung walang laman ang tiyan. Isabay ito sa taba o protina, ilang almonds, isang hiwa ng keso, isang nilagang itlog. Nakakatulong ito na patatagin ang inyong blood sugar at pabagalin ang pagsipsip. At higit sa lahat, huwag itong kainin araw-araw. Ireserba ito para sa mga sandali, hindi mga ugali. At panoorin kung paano tumutugon ang inyong enerhiya, inyong balanse, inyong focus. Kung pakiramdam ninyo ay pagod kayo nang walang dahilan, kung parang hinihila ang inyong mga binti, kung malabo ang inyong umaga o bumabagsak ang hapon, tingnan ng mabuti kung ano ang inyong minimeryenda. Maaaring iniisip ninyo na gumagawa kayo ng magaan na pagpili, ngunit ang inyong katawan, lalo na kapag mahigit 60
ay hindi na pinoproseso ang pakwan tulad ng dati. Ang dating hindi nakakapinsala ay mayroon ng kapalit. Mahalaga ang sirkulasyon. Mahalaga ang daloy ng dugo. Mahalaga ang kalinawan. At bawat kagat ay nagpapadala ng senyales, alinman patungo sa kalusugan o palayo dito. Kaya sa susunod na kukuha kayo ng isang hiwa ng pakwan, tanungin ang inyong sarili, pinapalakas ko ba ang aking katawan o binabaha ko ito? Ang inyong sagot ang huhubog sa kung ano ang mararamdaman ninyo sa buong araw. Fruit juice. Lahat ng klase ito ay isa sa mga pinakamalaking kasinungalingan sa grocery store. Isa na ibinenta sa inyo mula pagkabata na ang isang baso ng orange juice sa almusal ay malusog, na ang apple juice ay isang matalinong alternatibo sa soda, na ang grape juice ay nagpapalakas ng inyong puso. Sinasabi ng mga label ang lahat 100% juice, walang idinagdag na asukal, suporta sa immune system, puno ng bitamina C. Mukha itong pampalusog, parang isang responsableng pagpili. Ngunit kung kayo ay mahigit 16 taon, lalo na kung hindi kayo regular na nag-eehersisyo, ang pag-inom ng juice araw-araw ay hindi lamang hindi nakakatulong, ito ay tahimik na sinisira ang inyong mga daluyan ng dugo, inyong metabolismo, at inyong kakayahang manatiling matatag sa inyong mga paa. Heto ang katotohanan na walang nag-aanunsyo sa inyo. Ang fruit juice ay konsentradong asukal lamang. Hindi mahalaga kung ito ay organic, kung ito ay cold pressed, fresh squeezed, o walang additives. Kapag inalis na ninyo ang fiber sa isang prutas, kapag inalis ninyo ang pagnguya, ang pagkabusog, ang mabagal na panunaw, ang natitira ay likidong asukal na bumabayo sa inyong atay, pinapataas ang inyong blood sugar, at pinapabilis ang pagtanda. At habang tumatanda kayo, mas mahirap makabawi mula sa pinsalang iyon. Ating suriin ito. Ang isang baso ng orange juice, mga 240 ml lang, ay naglalaman ng humigit kumulang 21 hanggang 20x na gramo ng asukal. Karamihan ay nasa anyo ng fructose. Katumbas iyon ng 5 o 6 na kutsarita ng asukal sa isang upuan. Ngunit hindi ninyo nararamdaman na kumain kayo ng dessert. Nararamdaman ninyo na may ginawa kayong mabuti dahil sinanay kayo ng industriya na tingnan ang juice bilang isang bitamina. Ngunit hindi kumikilos tulad ng glucose ang fructose. Hindi ito direktang pumupunta sa inyong daluyan ng dugo para gamitin ng inyong mga kalamnan. Halos lahat nito ay pinoproseso sa atay. At kapag nagbuhos kayo ng malalaking dosis ng fructose sa atay araw-araw, lalo na kung walang fiber o galaw, ang resulta ay predictable at mapaminsala, fatty liver, insulin resistance at pamamaga. Ang inyong atay na mas mabagal, na dahil sa edad ay nalulula, nagsisimula itong mag-imbak ng labis na fructose bilang visceral fat, ang mapanganib na taba na bumabalot sa inyong mga organo. At ang visceral fat na ito ay hindi lang basta nakaupo diyan. Naglalabas ito ng mga hormone at inflammatory signals na sumisira sa inyong mga daluyan ng dugo, nagpapabagal sa paggaling ng kalamnan at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, pamamaga, at paghina ng mobility. At lahat ng ito ay maaaring magsimula sa isang bagay na kasing inosente ng isang basong juice araw-araw.
Mas malala pa, maraming senior ang umiinom ng juice unang-una sa umaga nang walang laman ang tiyan. Ibig sabihin, walang pagkain para pabagalin ang panunaw, walang fiber para itali ang asukal at walang sustansya para i-buffer ang epekto. Biglang tataas ang inyong blood sugar, dadami ang insulin at sa loob ng 1 oras o 2, babagsak kayo, pagod, malabo ang isip, naghahanap ng mas maraming asukal. At kung isasabay ninyo ang juice na iyon sa tinapay o cereal, nagpatong lang kayo ng asukal sa asukal sa asukal. Napipilitang magtrabaho ng husto ang inyong pancreas, humihina ang inyong sirkulasyon at nararamdaman ito ng inyong mga binti. Ang mabigat, hindi matatag na pakiramdam kapag naglalakad, ang pagiging alanganin sa hagdan, ang hirap na mapanatili ang balanse pagkatapos kumain, hindi lang iyon pagtanda. Iyon ay sugar-induced vascular fatigue. At hindi lang ito orange juice, apple juice, grape juice, cranberry juice, pomegranate juice, kahit ang mga bersyon na walang idinagdag na asukal, lahat ay pareho ang epekto sa katawan. Kung walang fiber, tinatrato sila ng inyong katawan na parang soft drinks. Sa katunayan, karamihan sa mga juice ay naglalaman ng kasing dami ng asukal ng soda at minsan higit pa. Binabaha nila ang daluyan ng dugo ng mga calorie na hindi nakakabusog. Iniinom ninyo sila ngunit hindi kayo nabubusog. Nararamdaman ninyo lang na may mali, bloated, mabagal at kakaibang pagod. At pagkatapos ay darating ang pinakamasamang bahagi, humihinto ang inyong katawan sa pagtugon ng maayos sa insulin. Iyon ang tinatawag na insulin resistance at ito ang unang domino na humahantong sa metabolic disease. Ito ang dahilan kung bakit tumataba ang ilang senior kahit kumakain ng kaunti. Ito ang dahilan kung bakit nagiging matigas ang taba sa tiyan. Ito ang dahilan kung bakit nawawala ang enerhiya pagkatapos maglakad kahit sa maikling distansya. Dahil kapag huminto na sa paggana ng maayos ang insulin, hindi na makakuha ng panggatong ang inyong mga kalamnan, hindi na umaangkop ang inyong sirkulasyon at nakokompromiso ang inyong kakayahang manatiling tuwid, matatag at malinaw ang isip. Kaya sabihin natin ng malinaw, kung umiinom kayo ng juice araw-araw, itigil na ngayon. Hindi kayo nito hinahydrate, hindi kayo nito pinoprotektahan. Hindi kayo nito binibigyan ng tunay na enerhiya. Pinipinsala kayo nito. Kahit ang sariwang juice sa bahay, kahit ang may pulp, lahat ay kulang sa isang bagay na nagpapalusog sa prutas, ang fiber. Hindi kayo umiinom ng prutas. Umiinom kayo ng asukal ng prutas. At heto ang nakakagulat, maraming senior ang gumaganda ang pakiramdam sa loob lang ng ilang araw pagkatapos tumigil sa juice. Nababawasan ang kanilang bloating, gumagaan ang kanilang mga binti, mas matatag sila kapag tumatayo at nagiging normal ang kanilang gutom. Ang maulap na pagbagsak sa hapon nawala. Dahil kapag itinigil ninyo ang pagbaha sa inyong daluyan ng dugo ng fructose, humihinto sa paghingal ang inyong atay, nagsisimulang gumana muli ang inyong insulin at nagsisimulang mag-sync up ang inyong mga kalamnan, utak at bituka. Kung gusto ninyo ng hydration, uminom ng tubig. Kung gusto ninyo ng lasa, magdagdag ng lemon, pipino o mint. Kung gusto ninyo ng sustansya, kainin ang buong prutas na may balat at pulp.
Ang mansanas, berries, peras, naglalaman pa rin sila ng asukal, ngunit nakabalot ito sa fiber, kaya dahan-dahan itong pumapasok sa sistema ligtas at may paggalang. Ganoon dinisenyo ng kalikasan ang prutas. Ang juice ay isang pag-hijack sa disenyo na iyon, isang shortcut na may mataas na presyo. Kaya sa susunod na kukuha kayo ng isang bote ng juice, tanungin ang inyong sarili, iniinom ko ba ito para sa aking kalusugan o para sa isang ugali na nagpapanatili sa akin na nakakulong dahil nagsasalita ang inyong katawan sa inyong sirkulasyon, sa inyong balanse, sa inyong mga cravings. At hindi na ito bumubulong. Putulin ang siklo. Itapon ang juice. Magpapasalamat ang inyong atay mga daluyan ng dugo, mga binti at kalinawan. Pinatuyong prutas. Maliit sila, matamis, at madaling itago sa bag o mangkok. Isang dakok ng pasas dito, ilang pinatuyong aprikot pagkatapos ng hapunan, ilang dateles na may almonds sa hapon. Ang mga pinatuyong prutas ay naging malusog na candy. Ang bagay na kinukuha ng mga tao kapag sinusubukan nilang iwasan ang mga dessert, ngunit gusto pa rin ng matamis at hindi nakakatulong ang marketing. Nakikita ninyo ang mga pariralang tulad ng walang idinagdag na asukal, gluten-free, natural, mayaman sa antioxidant. Ngunit linawin natin ang isang bagay, ang pinatuyong prutas ay hindi isang malusog na merienda para sa karamihan ng mga senior. Sa katunayan, para sa marami ito ay isang sakuna sa metabolismo at hydration na nagtatago sa likod ng isang health halo. Para maunawaan kung bakit kailangan ninyong tingnan ng higit pa sa laki at sa label. Ang isang pasas ay hindi lang isang ubas. Ang isang datiles ay hindi lang isang prutas. Kapag pinatuyo ninyo ang isang prutas, inaalis ninyo ang isa sa pinakamahalagang sangkap nito, ang tubig. At kapag wala na ang tubig na iyon, ang asukal sa loob ay nagiging sobrang konsentrado. Ang dating makatas na kagat ng balanseng nutrisyon ay nagiging isang siksik sa calorie, tila, fiber, ngunit mabigat sa asukal na bomba na pinoproseso ng katawan na mas katulad ng isang piraso ng candy kaysa sa anumang kahawig ng buong pagkain. Tingnan natin ang mga numero. Ang isang dateles ay naglalaman ng mga 16 na gramo ng asukal, higit pa sa isang cookie. Ang isang tasa ng pasas mahigit o 30 gramo ng asukal. Parang uminom kayo ng 2 lata ng soda, ngunit walang likido. At dahil maliit ang pinatuyong prutas, kinakain ito ng mga tao ng dakok-dakok. Hindi sila ngumunguya ng dahan-dahan, hindi sila nabubusog, kaya madaling kumonsumo ng 3, 4, 5 beses na mas maraming asukal kaysa sa kaya ng inyong katawan sa isang upuan ng hindi man lang namamalayan. Ang sugar surge na ito ay nagdudulot ng agarang pinsala. Tumaas ang inyong blood sugar, tumaas ang inyong insulin, at ang inyong enerhiya, utak, at mood ay sumasakay sa roller coaster na sumusunod. Maaari kayong makaramdam ng biglaang enerhiya sa simula, marahil isang kaunting kasiyahan, ngunit sa loob ng isang oras, bumagsak ang inyong blood sugar at maiiwan kayong pagod, mabagal, marahil ay irritable pa. At dahil walang fiber o hydration para balansehin ang karga na iyon, nagkakaroon ng bara sa inyong digestive system, sumisikip ang inyong mga kasukasuan at nawawalan ng pagkaelastiko
ang inyong mga kalamnan. At dito pa ito lalong lumalala para sa mga nakatatanda, pinatutuyo kayo ng mga pinatuyong prutas. Ang inyong mga kalamnan, ligaments at organo ay umaasa sa tubig para manatiling malambot at gumagana. Ang tubig ay nagbibigay ng pagdulas sa inyong mga kasukasuan, tumutulong sa inyong puso na mag-pump ng maayos, pinapanatili ang inyong balat na hindi numinipis at ang inyong panunaw na hindi bumabagal. Ngunit ang mga pinatuyong prutas sa kabila ng tunog na mamasa-masa at chewy ay humihihila ng tubig mula sa inyong sistema para matunaw. Tumisipsip sila ng likido habang natutunaw sa inyong bituka likido na hindi kayang mawala ng inyong tumatandang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit madalas kayong nakakaramdam ng bloating pulikat o kahit na hirap dumumi pagkatapos kumain ng mga pinatuyong prutas. Natutuyo ang inyong sistema mula sa loob at pinapakain ninyo ito ng mas maraming pagkatuyo. Ngayon, idagdag pa rito ang katotohanan na maraming pinatuyong prutas ay pinahiran ng langis para maiwasan ang pagdikit o binabad sa idinagdag na asukal, lalo na ang cranberries, pinya at mangga. Kahit ang mga may label na walang idinagdag na asukal, ay maaaring maglaman ng mga preservative tulad ng sulfur dioxide na maaaring mag-irritate sa baga at digestive tract sa mga sensitibong individual. Hindi ito malinis na pagkain. Ito ay mga naprosesong produkto na inalisan ng tubig, puno ng asukal at pinreserba para sa shelf life, hindi para sa inyong buhay. At ang epekto ay lumalabas ng banayad paninikip ng binti, restless legs sa gabi, paglala ng sakit sa kasukasuan, mas mabagal na paggaling pagkatapos maglakad, pagkapagod ng kalamnan na hindi tugma sa inyong pagsisikap, tuyong bibig kahit pagkatapos uminom ng tubig, pagkahilo, kapag tumatayo o isang patuloy na pagnanais ng mas maraming merienda. Hindi lamang ito mga senyales ng pagtanda. Ito ay mga senyales na nawawala sa balanse ang inyong katawan dahil sa inyong kinakain. At ang mga pinatuyong prutas ay madalas na isang nakatagong sanhi. Kaya ano ang solusyon? Simple lang, alisin sila o ituring na parang dessert. Kung kakain kayo ng pinatuyong prutas, gawin ito ng bihira. Kumain lamang ng maliit na halaga, 2 datiles, hindi 8, 5 pasas, hindi 1 dakok. At laging may kasamang nagpapabagal sa asukal, protina, taba o fiber. Mas mabuti pa, palitan sila ng tuluyan. Kumain ng sariwang prutas, ilang hiwa ng mansanas, peras o berries. Naglalaman pa rin ito ng asukal, oo, ngunit may kasamang tubig, fiber at volume. Nakakabusog sila ng may mas kaunting epekto. Mas dahan-dahan silang tinutunaw ng inyong katawan, mas matatag ang inyong blood sugar, at sinusuportahan ang inyong hydration, hindi ninanakaw. At kung kinukuha ninyo ang mga pinatuyong prutas dahil sa ugali bilang isang bagay, nangunguyain habang nanonood ng TV para maibsan ang pagbagsak sa hapon o para maging mabuti, sa halip na kumain ng tsokolate, huminto. Tanungin ang inyong sarili kung ano talaga ang gusto ng inyong katawan. Enerhiya ba ito? Koneksyon, hydration, madali ang pinatuyong prutas, ngunit hindi nito nilulutas ang tunay na problema. Tinatakpan lang nito ng asukal. Karapat-dapat kayo sa higit pa riyan.
Kaya sa susunod na dumaan kayo sa trail mix na iyon o sa mga maliliit na kahon ng pasas o sa mga magagarang organic medjool dates sa tindahan, tandaan ito, ang maliit ay hindi nangangahulugang ligtas, ang matamis ay hindi nangangahulugang matalino. At kung ang inyong mga kasukasuan ay mas naninigas, ang inyong enerhiya ay mas mababa, ang inyong mga cravings ay mas malakas, o ang inyong panunaw ay mas mabagal kaysa dati, ang mga pinatuyong prutas ay maaaring tahimik na humihila sa inyo pababa. Huwag magpalinlang sa marketing ng health food. Huwag hayaang linlangin ng nostalgia ang inyong biology. Pakainin ang inyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito: hydration, katatagan, kalinawan, tunay na nutrisyon, hindi ito yung asukal na nagpapanggap. Dilatang prutas na nasa syrup. Sa unang tingin, parang isang hindi nakakapinsalang kaginhawahan, isang lata ng peaches, isang tasa ng peras, mga hiwa ng pinya na nakababad sa matamis at ginintuang syrup. Sinasabi ninyo sa inyong sarili, prutas pa rin ito, at total malusog ang prutas, tama. Hindi ito cake, hindi ito donut, hindi ito candy. Ngunit heto ang hindi sinasabing katotohanan na hindi naririnig ng karamihan sa mga senior hanggang sa huli na ang lahat. Kapag ang prutas ay inilata sa syrup, humihinto ito sa pagiging pagkain at nagiging isang metabolic threat. Hindi lang ito mas kaunting malusog, ito ay mapanganib na nagpapanggap. At kung kayo ay mahigit 60, nahihirapan sa sirkulasyon, pagbagsak ng enerhiya, pamamaga ng binti o pangingilig sa inyong mga paa, ang health food na ito ay maaaring isa sa mga salarin na humihila sa inyo pababa. Linawin natin, ang dilatang prutas sa syrup ay hindi na prutas. Ito ay prutas na inalisan, pinalambot at ibinabad sa tubig na may asukal. Ang syrup ay hindi lang matamis. Madalas itong gawa sa high fructose corn syrup, isa sa mga nagpapa-inflame na sangkap sa modernong supply ng pagkain. Hindi ito ang uri ng asukal na masusunog ng inyong katawan sa isang mabilis na paglalakad. Ito ang uri na direktang pumapasok sa inyong daluyan ng dugo, nilulula ang inyong atay, at sinisira ang endothelium, ang manipis at delikadong lining ng inyong mga daluyan ng dugo na kumukontrol kung paano dumadaloy ang dugo sa inyong puso, utak, kalamnan, at pinakamahalaga sa inyong mga binti. Doon nagsisimula ang tunay na pinsala. Kapag ang endothelium ay namamaga, na madalas nangyayari sa mga senior na kumakain ng pagkaing may sirap, bumabagal ang sirkulasyon. Hindi na dumadaloy ng malinis ang dugo sa inyong ibabang bahagi ng katawan. Sumisikip ang mga daluyan, bumababa ang paghahatid ng oxygen, at nagdurusa ang mga tissue sa inyong mga binti, paa at daliri sa paa. Dito na ninyo mapapansin ang mga senyales: mas maraming pamamaga, lalo na sa bukong-bukong, mas mabigat na pakiramdam sa inyong mga binti pagkatapos umupo o maglakad, pamamanhid o pangingilig sa inyong mga paa na dumarating at umaalis ng walang paliwanag, o ang unti-unting pagkaunawa na hindi na kayo nakakagalaw ng malaya tulad ng dati. Hindi dahil mahina ang inyong mga kalamnan, kundi dahil kompromiso ang inyong daloy ng dugo. Hindi lang ito pagtanda,
ito ay diet-induced vascular dysfunction. At ang dilatang prutas sa syrup ay isa sa mga pinakamabilis na paraan para matrigger ito. At heto ang mapanlinlang na bahagi, iniisip ninyong gumagawa kayo ng magandang pagpili. Sinasabi sa label na peaches o fruit cocktail. Matagal itong masira, madaling buksan, inihahain sa mga ospital retirement home at may label pa ngang light o in light syrup na para bang mas nagiging mabuti ito. Ngunit ang light syrup ay syrup pa rin. Ang isang maliit na lata ay madalas naglalaman ng 20 hanggang 30 gramo ng asukal sa isang upuan, higit pa sa isang candy bar. At hindi ito may kasamang pagkakasala, kaya kinakain ito ng mga tao ng mas madalas pagkatapos ng almusal kasama ng tanghalian bilang isang malusog na dessert. At sa bawat pagkakataon, binabaha ninyo ang inyong katawan ng asukal na nagpapataas ng inyong insulin, nakakagambala sa inyong panunaw at nagpapa-inflame sa inyong vascular system, lahat nang hindi kayo pinaparamdam na busog. Ito ay dahil ang dilatang prutas sa syrup ay hindi lang nagdaragdag ng asukal. Tinatanggal nito ang dapat na inaalok ng prutas, walang fiber, walang hydration, walang istruktura. Sinisira ng init mula sa pagpoproseso ang cellular integrity ng prutas na nagiiwan ng malambot, walang buhay na laman na mabilis natutunaw at halos walang tunay na nutrisyon na ibinibigay. Tinatrato ito ng inyong katawan na parang candy dahil sa biological iyon mismo ito. Wala na ang pagnguya, wala na ang pagkabusog. Ang natitira na lang ay tamis at sirup. At ang inyong mga daluyan ng dugo ang nagbabayad ng presyo. At nararamdaman ninyo ang presyo na iyon sa maliliit at nakakainis na paraan. Ang paraan ng pananakit ng inyong mga binti pagkatapos tumayo ng matagal. Ang paraan na kailangan ninyong itaas ang inyong mga paa ng mas madalas. Ang kakaibang paninikip sa inyong mga binti. Ang panginginig sa inyong mga hita kapag umaakyat sa hagdan. Hindi ito mga random na sintomas. Ito ay mga senyales tahimik na mga sigaw mula sa inyong sirkulasyon na namamaga ang inyong endothelial lining, tumataas ang lagkit ng inyong dugo at bumabagal ang paghahatid ng oxygen. Ang pinakamasama, sa paglipas ng panahon, nagiging normal ang pinsalang ito. Nagsisimula kayong isipin, baka tumatanda na lang ako. Ngunit ang totoo, lumalaban ang inyong katawan sa hindi kinakailangang alitan at natatalo ito. Dahil kapag hindi makadaloy ng malaya ang dugo, lahat ay nagiging mas mahirap: paglalakad, pag-iisip, paggaling, pagtulog. At walang tableta ang makapagbabalik sa ginagawa ng araw-araw na asukal mula sa dilatang prutas sa antas ng microvascular. Kaya ano ang dapat ninyong gawin? Simple, alisin ng tuluyan ang dilatang prutas sa sirup. Walang moderasyon dito. Hindi ito nagsisilbi sa inyong biology. Hindi ito nag-aalok ng proteksyon. Hindi ito tumutulong sa inyong tumanda ng maayos. Kung gusto ninyo ng prutas, kumain ng sariwa, buo pa na panahong prutas na may balat kung posible. Kung hindi ito available, pumili ng unsweetened frozen na prutas o prutas na nakabalot sa tubig o sa sarili nitong katas lamang. At kahit nabasahin ng mabuti ang label, patuluin ito, banlawan, ito bawasan ang pagkakalantad sa asukal.
At higit sa lahat, makinig sa inyong katawan. Pagkatapos alisin ang dilatang prutas sa sirup, maraming senior ang naguulat na mas magaan ang kanilang pakiramdam, hindi gaanong namamaga, mas malinaw ang pag-iisip, at hindi na gaanong umaasa sa kanilang mga walking aid. Hindi iyon mahika. Iyon ang katawan na sa wakas ay gumagana ng walang hadlang. Iyon ang dugo na dumadaloy kung saan ito kailangan. Iyon ang mga tissue na nakakakuha muli ng oxygen. Iyon ang pagtanda sa inyong mga termino, hindi pagtanda sa ilalim ng bigat ng pekeng prutas. Kaya hindi harmless ang dilatang peaches. Ang pinya sa syrup ay hindi light. At ang mga maliliit na plastic fruit cup na ibinibigay sa mga medical na setting, hindi iyon pampalusog. Iyon ay sabotahe sa isang kutsara. Humihingi ng kalayaan ang inyong mga binti. Humihingi ng ginhawa ang inyong puso. Humihingi ng espasyo para gumalaw ang inyong dugo. Sabihin hindi sa sirup. Sabihin oo sa totoong pagkain, totoong kalusugan, totoong sirkulasyon, at bigyan ang inyong katawan ng pagkakataong gumalaw tulad ng naaalala pa nito kung paano. Dahil naaalala pa nito, sobrang hinog na mangga ang mangga ay malusog kapag kinakain ng may moderasyon at may kasamang taba. Ngunit ang sobrang hinog na mangga ay naglalaman ng mas mataas na asukal at mas mababang fiber. Binabaha nito ang inyong sistema, pinapahina ang insulin response, at nagiiwan sa inyong pakiramdam na nahihilo o mabigat ang mga binti. Madalas idagdag ng mga senior ang mangga sa mga smoothie o dessert, hindi alam kung gaano nito sinasabotahe ang kanilang sirkulasyon. Ano ang dapat kainin na sa halip berries, lalo na ang blueberries at raspberries? Mataas sa antioxidants, mababa sa asukal, pinoprotektahan ang mga daluyan ng dugo. Mansanas na may balat hilaw. Mataas sa fiber, nagre-regulate ng blood sugar. Avocado. Teknikal na isang prutas puno ng potassium at malusog na taba para suportahan ang tono ng kalamnan. Hindi lahat ng prutas ay palakaibigan pagkatapos ng edad 60. Ang ilan ay magpapataas ng inyong asukal, sisirain ang inyong mga binti at tahimik na nanakawin ang inyong lakas. Iwasan ang 7 nakalista sa itaas at panggatungan ang inyong katawan ng mga prutas na nagpoprotekta, hindi lumalason sa inyong mga kalamnan. Dahil kung bibigay ang inyong mga binti, kasunod na ang inyong kalayaan. Maglakad ng matatag. Isang mahalagang aral. Ang pagtanda ay hindi isang hatol ng kahinaan. Ito ay isang paanyaya na maging mas matalino at mas intensyonal sa ating mga pinipili. Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng kung ano ang inyong nararamdaman. Huwag balewalain ang mga senyales ng pagkapagod, pamamaga, o kawalan ng balanse bilang normal na bahagi ng pagtanda. Ang mga ito ay mga mensahe sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nakakaapekto ang pagkain tulad ng mga prutas na ito sa inyo. Binibigyan ninyo ang inyong sarili ng kapangyarihan na bawiin ang inyong enerhiya, lakas at kalayaan. Ang tunay na kalusugan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa lahat ng masarap. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga pagkaing tunay na nagmamahal sa inyo pabalik. Sana ay nakatulong ang impormasyong ito
Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong karanasan o tanong. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips sa kalusugan at ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan, pamilya at kapwa senior na maaaring makinabang dito.